Shalom Alaikum mga kapatid, mga kababayan. Dito na naman tayo ngayon sa ating Preaching in the Wilderness series. At binabasa natin ang Ebanghelyo ng Panginoon na binabasa sa lahat mga Katolikong simbahan. But before that, ay start muna tayo sa maiksing panalangin. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We praise you and we thank you, Lord, for this morning, for this another life, another blessings, another opportunity, another favor from you, another goodness from you. We ask forgiveness of all our sins, and we ask that bless us today, guide us, speak to us through your word, and bless also our loved ones, protect us, and cover us with your most precious blood. And may thy word and our hearts be like good soil na matanim sa matapang lupa at tutubo, lalago at mamumunga sa gana, Panginoon. Ang araw na ito ay interest namin sa iyo at inangkin namin yung mga salita sa 2 Corinthians 10 verse 4 to 5. For the weapon of our battle are not of flesh but are enormously powerful, capable of destroying fortresses. We destroy arguments and every pretension raising itself against the knowledge of God, and take every thought captive in obedience to Christ. Lord, entrust namin sa iyo ang araw na ito at pinagkatiwala namin sa mga susunod pang sandali. In Jesus' name, with the Holy Spirit that reigns with you forever and ever. Amen. God and the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So, salam mga kapatid. Isang pinagpalang araw, isang pinagpalang sandali. And the Gospel of the day is taken from the Gospel according to Saint Mark, chapter 10, verses 28 to 31. Glory to you, Lord. Peter began to say to him, "We have given up everything and followed you." Jesus said, "Amen, I say to you, there is no one who has given up house or brothers or sisters or mother or father or children or lands for my sake and for the sake of the kingdom of the gospel will not receive 100 times more now in this present age, houses and brothers and sisters and mothers and children and lands, with persecution and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first. The Gospel of the Lord. Praise to the Lord Jesus Christ. Amen. Kape, sabi ni Brother Romy Nunez, kape, kausapin ng Panginoon everyday. Yan mga kapatid. So ang Ebanghelyo nito ay karugtong pa rin kahapon ng iba. Ebanghelyo yung patungkol sa mayaman. Isang mayaman na lumapit sa Panginoong Jesucristo. Kasi nung sinabi ng Panginoon na kaya itong tanong ni San Pedro, kaya nagtanong si San Pedro na ganito sapagkat, good morning, Brother Romy. Kaya nagtanong si San Pedro na dito sa verse 28, sabi niya, Peter began to say to him, "Who we have given up everything and followed you." So nasabi ni San Pedro ito sapagkat dito sa kahapon ay sinabi ng Panginoon doon sa mayaman na napakahirap sa part ng isang mayaman na makapapasok sa kaharian ng langit. So natural, kung yung mayaman ay mahirap makakapasok sa kaharian ng langit, kaya ang si San Pedro ay nagtanong kung ang mayaman ay mahirap makapasok sa kaharian ng langit. Kaya ang sinabi ni San Pedro, iniwan na namin ang lahat at sumunod sa iyo. We have given up everything and followed you. So yun.
Parang sinasabi ni San Pedro, paano kami? Iniwan na namin ang lahat at sumunod sa iyo. Kaya ang sinabi ng Panginoon dito na, Jesus said, Amen, I say to you, there is no one who has given up a brother, house, or brothers, or sisters, or mother, or father, or children, or lands, and for my sake and for the sake of the gospel, will not receive 100 times more now in this present age, houses, and brothers and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecutions, and eternal life in the age to come. But many that are first will be last, and the last will be first. So, sinasabi ng Panginoon na sa pagsunod sa Kanya, sinasabi niya sa Kanya mga lagad na hindi tatanggap ng makaisandaang iba yung gantipala sa kasalukuyang panahon at sa buhay na walang hanggan. So makikita natin na kaya ngayong, yun nga, sinasabi natin na kung titingnan natin yung context na ang imangayaman specifically ay talagang challenge siya ng Panginoon katulad ng mga lagad, di ba? Kita naman natin yung mga lagad na si San Pedro at si San Andres na kanyang kapatid, at iba pang mga lagad na nung tinawag sila ng Panginoon, they left everything. Di ba? Yung bangka nila, yung mga kasawanan sa bangka, yung mga nahuli nilang isda, sumunod sa Panginoon. Si San Mateo, si Levi, iniwan niya ang tax collection at sumunod sa Panginoon. Kaya nga sabi ng Panginoon dito na they will be rewarded because of it, mga kapatid. At kung titingnan natin na kaya nga yung sabi dito na hindi magkakaroon ng mga bahay, lupa, mga anak at mga kapatid, mga magulang. Kasi kung titingnan natin, tingnan natin yung pinaka-concrete na example nito ay talagang totoong nangyayari. Kasi halimbawa yung mga pare na tumugon sila sa panawagan ng Panginoon na i-consecrate nila totally yung kanilang buhay sa Panginoon, makikita natin na itong mga kaparian natin ay kahit saan sila mapunta ay nagkakaroon sila ng isang malaking pamilya, di ba? Maraming mga tao sa kanila, tinatawag silang father, sa mga lugar, tinatawag natin silang mga father, and then wala silang problema pagdating sa mga pangangailangan nila. Kaya nga kung minsan hindi maiwasan ng mga pare natin ay tumataba. Tumataba kasi biruin mo kapag may mga piyesta or magmisa yung dito lang sa amin, halimbawa, try to imagine yung mga pare namin ay may mga assignment na 3 mga chapels kasi ang parokya namin ay binubuo ng 14 chapels. Yan. 13 bale. Pang 14 yung parokya. Kasi may CPC community din doon. So kung mag-mass sila ng 6 a.m., mag-umpisa sila ng mass na 6 a.m. Then pangalawang mass nila 7:30 a.m. Then yung pangatlo is 15 na ba kasama yung BNC? Brother Romy. Kasama yung BNC naman, 15 na pala kasi yung plus yung sa parokya 15. So 15. So yung BNC sa inyo. So mag-umpisa sila ng 6, then 7:30, and then 9 sa amin, 9. So 3 community yung mimisahin ng mga pare. Pagkatapos nila magbisa doon sa una na 6 a.m., pakakainin sila ng mga workers, pakakainin sila. Then pagdating sa 7:30, pakakainin naman sila. Then pagdating doon sa 9, sa amin, kuminsan wala na kasi nagmamadali na sila. So plus kapag may mga invited sila mag-bless ng mga bahay or mga mag-bless ng mga bahay usually. So may mga pagkain yan, may kainan yan. Kaya tumataba yung mga pare natin. So titignan natin na itong ebanghelyo na ito ay talagang natutupad dun sa mga alagad. Kaya nga yung tanong ni San Pedro, paano kami? So ito yung pangako ng Panginoon. At sa pagsunod, at hindi lamang dito sa buhay na ito yung reward ng Panginoon, kundi sinasabi niya hanggang sa and eternal life in the age to come.
at buhay na walang hanggan, sa buhay na darating, mga kapatid. Kaya nga kung titingnan natin na sa atin, ganun yung pangako, mga kapatid. Alam nyo ba na mayroong isang pananampalataya na sa kanila iba? Kapag sumunod ka sa kalooban ng Diyos na kinikilala nila, meron silang sinasabi na meron silang mga 72 virgins doon sa langit, sa paradise. And then, nung tinanong yung isang parang doktor nila, isang matalinong imam nila na sikat, nagtanong yung babae, kung ang mga lalaki, kung ang mga kalalakihan na ay merong 72 virgins, how about us women? Ang sagot is, magkaroon din sila ng the same. So, magkakaroon din sila ng the same. Yun, mga kapatid. Sabi ni Liming Rock, Eucharistic, magic ninyo. Hindi naman kita pinipilit yan. Kasi kasama ka doon sa 666 of John. So, ganun talaga Living Rock. Kaya sa inyo naman talaga kaya nga talagang kaya nga hindi nga talaga kayo tunay na iglesia kasi ang inyong pananampalataya ay hindi naka-align sa mga paniniwala ng mga early Christians. Talagang ang aral nyo ay imbento lang na ginawa ni Mang Felix at inyong pinaniwalaan. So, ayan. May sumingit si Living Rock. So, mga kapatid, there is a reward na pagdating ng araw na ang gantimpala natin sa pagsunod sa Panginoon ay may gantimpala sa pagsunod sa Panginoon. At sinasabi nga rito sa huling part sa verse sa huling part sabi niya, may gantimpala pero may persecution, with persecutions and eternal life in the age to come. Ang persecution na ito, mga kapatid, ay talagang hindi lang yung sinasabi ng iba na inuusig kami, yung halimbawa katulad ditong Inc. 1914, kapag sinasagot sila at binabalikan ngayon sila ng mga Catholic Faith Defender, ay ang sasabi nila ay inuusig sila, pinipersecute sila, mga kapatid. Sabi ni Mr. Potato, hanggang kailan kaya tatagal ang kulto ng INM? Magkakaroon sila ng problema sa leadership, di ba? Yung pamilya nila ngayon, nagkakaroon na sila ng problema ngayon sa leadership nila. Ngayon ang katulad nito si Mang Eduardo, di ba? Nagkaroon silang problema ng kapatid niya si Angel kasi hindi man lang nakashare si na Angel. So isisecure ni Mang Eduardo yung anak niya. At yung anak niya, natural, isisecure niya rin yung anak niya. So yung magkakaroon ng problema diyan sa leadership. Hindi natin alam. So, kaya nga sinasabi doon sa Psalm 127 verse 1 na maliban ng isang sambahayan ay tinatag ng Panginoon, ay walang kabuluhan ang itinayo ng isang panday. So, kasama sila doon kasi tinatag lamang sila ng tao. So, may problema talaga sila. Unlike sa atin, kapag halimbawa kung loobin na ng Panginoon na mamatay na si Pope Francis, walang problema kasi magkakaroon uli ng conclave, ng election ng mga cardinals na qualified for the conclave. Then pipili uli. So walang problema kasi wala ring pamilya ang ating mga Santo Papa. So walang mag-aagawan sa maiiwan na kanyang pinamamalaan. Diba? So walang problema sa atin yung mga ari-arian ng simbahan, hindi magkakaroon ng problema. Yan. Yes, sabi niya,
So, di ba nagkaroon na sila ng problema? So, nagkaroon sila ng division kasi natural yung may mga membro na yung fidelity nila ay kina Angel, kay Aling Tenny, kay Ka Tenny, na asawa ni kay Eduardo. So talagang totally na sila na na wala sila sa sirkulasyon. So yan. Saka ang problema diyan, ang very influential sa kanila is yung mga tagapamahala, pamalaang pangkalahatan, yung yung mga kanilang yung isang leader doon nagkakaroon ng problema. So yan. So yung mga kapatid, that there is a reward after this. So sa atin, ang reward natin hindi yung sanggunian. Yung sanggunian nila, yung isang pinuno ng sanggunian nila na sinasabi, yun ay pasimuno ng corruption. So yung sinasabi ng mga membro o yung ibang mga ministro na lumabas. So sa atin, yun nga sinasabi natin mga kapatid, na ang ating reward ay hindi tayo nag-expect na, halimbawa tayo Brother Romy, na kapag ganito yung ginagawa natin ay hindi tayo pinangakuan na merong 72 virgins. Di ba? Hindi nangako ang Panginoon ng ganun. At ang babae yung tinanong mo din, yung nagtanong yung babae na panood ko kay Sakir, sinagot ni Sakir, you will receive the same 72 virgins. So, di ba? So, unlike sa atin, ito sinasabi niya na there is life eternal, bagamat may persecutions and eternal life in the age to come. So yung persecution na ito ay hindi ito yung tuligsa lang, mga kapatid. Hindi yung kapag tinutuligsa yung aral mo, hindi yung persecution. Sa atin, ang persecution talaga na nangyari ay yung papatayin ka dahilan sa iyong pananampalataya. From the first century until now ay naranasan ng ating simbahan yun, ng Catholic Church. Ito yung mga nagsasabi na iba na gumagamit sa pangalan ng Panginoon. Yes, nangyari yun. Si katulad si Ignatius of Antioch. Di ba? Pinakain sa leon. From the first century, yung talagang sinasabing persecution, pinapatay ka dahilan dun sa pananampalataya mo, hindi yung sinasagot ka lang ng CFD dahilan dun sa mali ninyong aral na halimbawa, ang sabi ni Ventilasyon, ang aral namin ay hindi namin binabase simply by grammar. Di ba? So, natural tutuligsain ngayon ng dun. Tutuligsain ngayon ng mga CFD, ng mga Catholic Faith Defender, ng ibang mga sekta. Tapos sasabihin, inuusig kami. Ipagante mo, iglesia. Ganon. Di ba? Hindi ganun. Hindi ganun yung pag-uusig. Ang pag-uusig na sinasabi is persecution. Talagang papatayin. Sino nakakaranas yan? Ang Catholic Church lang. Sila yung nanguusig. Kasi may nagkaroon tayo ng martyr dito sa Pilipinas. Magkakaroon sila ng debate August after ni Father Darwin. Si Father Richmond Villaflor Nilo. Yan, ang mga YouTube video si Father Richmond Villaflor Nilo. Tingnan nyo sa YouTube. Andyan pa rin. Ngayon, nakaschedule yung debate niya. Abay, ang pumatay sa kanya is napatunayan na member ng SCAN. Yan, hanapin nyo na lang. Hindi ko pa masyado ang alam ko yung sa Egypt, Mr. Potato, yung 70 martyrs. Yung current lang, nagkaroon ng death anniversary, yung 21 Coptic Christian na talagang pinakita worldwide. Yun yung totoong persecution. Pero sila, inuusig lang sila dahil nandun sa maling aral nila. Diba? Sinasabi nila na yung founder nila ay huling sugo at anghel kuno. So, tinutuligsa sila doon. Tinutuligsa sila kasi mali yun. Inventong aral yun. Hindi yun pag-uusig, mga kapatid. Ang totoong pag-uusig ay talagang it will lead you to martyrdom.
Yun yung totoong pag-uusig. Kaya pala. So, Mr. Potato, it's the same with yung Coptic Christian. Pero yung Coptic Christian na 21, very dramatic talaga. Actually, 20 lang yung 20 lang yung yung Coptic. Yung isa ay gumaya na lang siya doon sa 20 nung nakita niya na namatay yung mga kasamahan niya for the sake of their belief. Yun yung totoong persecution na sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga kung makikita natin mga kapatid, hanapin ko. Okay. Okay, sa Revelation chapter 20 verse 4 mga kapatid, di ba? Makikita natin dito. Kaya nga, sa Revelation chapter 20 verse 4, sinasabi dito, Then I saw thrones, those who sat on them were entrusted with judgment. I also saw the souls of those who had been beheaded. Yan ha? Those who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, and who had not worshipped the beast or its image, nor had accepted its mark on their foreheads or hands. They came to life and they reigned with Christ for 1,000 years. So makikita natin na nakita sa vision doon sa Revelation, sa vision kay St. John sa island ng Patmos, na nakita niya yung mga pinungutan ng ulo sa harapan ng trono, sa harapan ng kordero. So those are the persecuted. Hindi yung inusig ka dahilan doon sa sinasagot yung sasabihin nyo na, di ba, natural, yung iyak nyo na nabidyuhan. Pero dapat bawal yun, nakalusot lang. May infiltrator yun, may bago ngayong na Mr. Potato, kung Brother Romy, yung may bago ngayon. May bago ngayon silang video na yung isang vlogger na mahigit ilang milyon yung kanyang follower ay na-infiltrate niya yung fan sa US, gumawa siya ng documentary. So, yan yung bago. So, itong sa Revelation chapter 20, verse 4, talaga ito yung mga persecuted. They were beheaded because nagsalita sila patungkol sa ebanghelyo, mga kapatid. Di ba? Katulad dun si Father Richmond Nilo, nagsalita siya ng katotohanan, kaya it cost his life, mga kapatid. Yan, hanapin niyo yung video ni Father Richmond Villaflor Nilo sa YouTube. Kung ano yung malalaman niyo yung mga motives behind. So ito mga kapatid natin, hindi yun pag-uusig kapag sinasabihan mong sinabihan kayo na ang sugo nyo hindi talaga sugo, hindi pag-uusig. Totoo yun. Ang sugo nyo na sinasabi anghel, hindi talaga anghel. Totoo yun, hindi yun pag-uusig. Tinutuligsa lang kayo kasi mali. Yan mga kapatid, ang totoong pag-uusig nangyari sa Catholic Church from the very beginning of the Church. Kaya nga lahat ng mga apostol namatay sa matinding kamatayan maliban kay San Juan. Actually, Mr. Potato at saka si Brother Romy, History of Faith. And then, si St. John the Beloved, he was tried also to be killed. Pero hindi siya namatay. Kaya pinatapon na lang siya sa island of Patmos. Yes, na-hide yung Mr. Potato. Yes, nakita ko po yun dati. It's obvious na scan gumawa nun. Actually, member talaga ng scan. Hindi lang obvious. Talagang member yun. Si Iron Prime, ba't may baklang pare? Ewan ko. Hindi ko alam kung yung mga baklang pare na yun ay nagsastruggle doon sa kanilang damdamin
kaya nagpari sila. Baka they are thinking na mapagtagumpayan nila yung kanilang damdamin. Pero merong mga pari na hindi ko alam kung kaya sila nagpari para maka-infiltrate sila sa simbahan or para mas marami silang mabiktima sa kanilang kalaswaan. Pero I don't know kung ganun, mga kapatid, na kaya sila nagpare. They are struggling with their emotions, kaya baka sakaling iniisip nila na kapag magpare sila, mapagtagumpayan nila yung kanilang emotion, yung kanilang damdamin, yung attraction sa same-sex attraction. Or kaya sila nagpare para katulad niyan, na maka-infiltrate sila at magkaroon sila ng maraming access na para mas madali sila makapambiktima. Hindi natin alam. So, ipag-pray natin. So, yun mga kapatid. So, yun mga kapatid, na yung nangyari na ang persecution ay sa Revelation chapter 20 verse 4, nakita yung mga pinugutan ng ulo dahilan dun sa kanilang pagsasaksi sa salita ng Diyos. Ngayon itong mga tao na ito, meron na ba silang martir? Or sila yung nangmamartir? Kaya yung isang religion pa na they are thinking, di ba sa John chapter 16 verse 2, na ang mga taong ito pagdating ito, pinaunan ng Panginoon. Sinasabi din dito ng Panginoon na magkaroon talaga ng pag-uusig, mga kapatid, sa atin, sa legit na simbahan ng Panginoon. Kahit titingnan natin ngayon, all throughout the world na mga pananampalataya, ang Catholic Church is the very persecuted church. Kahit ang mga satanista, kahit ang ibang mga reliyon yung ibang mga sekta, tayo yung inuusig nila. Kahit yung mga satanista, tayo yung inaatake nila. Kasi alam nila that this is the church founded by Christ. Di ba? Yan. Ayan nga, sila yung gumawa ng martir. Akala nila madadaan ang Catholic sa Yun, oo nga, di ba? May napabalita na mismo doon pinatay sa lugar nila, sa pinaka-sentro ng lugar nila. Yung mga estudyante, dahilan na sa basketball. Tapos yung pang taon yun, yung pumatay kay Mayor, nakita na yung sasakyan, pumasok din doon sa compound nila. Sa video, nakita. And then yung isang member yung dating ministro na nila din, na umanib kay Eli Soriano at naging member ng Dexman, pinatay doon sa Tarlac. So hindi sila yung martyr, hindi sila yung inuusig, sila yung nanguusig. Di ba? Obviously, wala namang kalaban na iba yun, pero grabe kasi sa sobrang tapang niya magsalita doon sa The X-Men. Ayun. Naalala niyo yun? Yan, mga kapatid. So yun yung sinasabi dito sa John chapter 16 verse 2. Ito mga kapatid, so they will expel you from the synagogues. Of course, ang konteksto nito sa mga alagad, sa mga apostles, sabi niya, they will expel you from the synagogues. In fact, the hour, ibig sabihin, the Lord Jesus Christ is not referring anymore sa mga alagad lang yung nauna, kundi pati na rin sa darating na mga panahon. The hour is coming when everyone who kills you will think he is offering worship to God. Yan. Kaya itong mga tao na akala nila yung ginagawa nila sa atin, inuusig tayo, pinapatay tayo dahil sa ating pananampalataya, ay akala nila nagsiserve sila sa Panginoon. Kaya itong mga tao ito, kasi hindi sila takot pumatay, kasi they are thinking na nakaanib na sila doon sa iglesia, sa kanilang simbahan. Diba? So hindi sila takot, kasi kaanib na ako . Pag sinabing kaanib ka na, ligtas ka na. Parang katulad nung
Nanampalataya, once save, always save ka na. Wala, secured na. Wala nang problema yun. It doesn't matter dun sa iba. Parang ganun, di ba? Pero sinasabi dito na, sinasabi ng Panginoon na hindi natin dapat pwede panghawakan yung ganun na sinasabi lang nila. Samantala sinasabi dito sa Matthew chapter 24, ang siyang manatiling tapat hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. Kasi darating yung persecution. Di ba? Makikita natin dito sa Matthew 24. Matthew 24 na sinasabi dito, okay. Verse 8, all these are the beginning of the labor pains. They will hand you over to persecution and they will kill you. Yan, persecution and they will kill you. Yan. And you will be hated by all nations because of my name. And then many will be led into sin. They will betray and hate one another. Many false prophets will rise and deceive many. And because of these increase of evil doing, the love of many will grow cold. Yan. Manlalamig. Maraming tatalikod sa pananampalataya. But the one who perseveres to the end will be saved. You see? Yun yung talagang magkakaroon ng pag-uusig. Kaya nga ang magpapatuloy lamang hanggang wakas ang siyang magkaroon ng gantimpala na sinasabi ng Panginoon. So balikan natin dito sa Luke chapter sa Ebanghelyong yan. Mark chapter 10, 28 to 31. So, there is a reward na sinasabi dito ng Panginoon sa verse 30, and then ngunit may kalakip na pag-uusig, at ang pag-uusig na ito ay hindi simple lang natutulig sa inka. Sa US, di ba? Maraming mga pare pinapakulong sapagkat they are standing against doon sa abortion. Meron na ba silang balita na nakulong dahilan sa meron silang nakulong na miyembro dahilan silang aral ng mabuting balita? Di ba? Meron nga sa atin may mga taga-ibang sekta nagpapa-picture pa rin sa Vatican, hindi sila kinukulong. Meron pa nga, di ba? Nagbigay pa ng magazine nila kay Pope Francis. Hindi sila kinulong. Meron pa nga yung babae doon, di ba, na recently nakita ko na inaaralan pa niya yung mga pare about sa justification, about sa salvation. So, hindi na masyado, pinakinggan ng mga pare, makita na ang pare doon sa video ay willingly na nakikinig doon sa babae. Pero sabi ng pare later on, sabi niya, we know that you are being led astray. We will pray for you. Kasi kung titingnan natin yung babae na yun, ano yung credibility niya compare doon sa mga bigatin or mga professor ng theology ng protestante na nag-convert sa Catholic Church. Di ba? Yun lang yung hindi mo na masyado pahirapan yung sarili mo. Ayan, siningit lang natin yun. So there is a reward, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa Panginoon if we left everything. Sabi ko nga kahapon, wala naman tayong dapat iiwan ng mga kayamanan para sumunod sa Panginoon. Of course, hindi naman lahat ay nire-require ito ng Panginoon. Kasi kung titingnan natin, yung nga, binanggit ko sa inyo kahapon na example, noong si Zaccheo, na sabi niya, Panginoon, kung may dinaya akong sino man, ibabalik ko na 4 na ibayo. 4 na beses, sabi ni Zaccheo. Hindi man lang siya sinansala ng Panginoon, no, Zaccheo, you have to sell everything and follow me. Walang ganun, hindi sinabi ng Panginoon yun. And then yung sa parable doon sa rich man and Lazarus sa Luke chapter 16. Diba? Na matay si Lazaro napunta sa bosong ni Abraham. Yung mayaman napunta sa Hades. Pero
hindi man lang sinabi ng Panginoon doon na it is because He did not sell everything or hindi niya binigyan ng kayamanan si Zaccheo, ay yung si Lazaro. Di ba? So makikita natin the Lord Jesus Christ specifically addressed this message to the rich man na sumunod sa kanya and to sell everything. Kasi ipinagmayabang niya sa Panginoon na nasunod niya na yung mga kautosan simula ng pagkabata siya. So ang challenge sa kanya, Panginoon, so that you will be complete, sabi niya, ibenta mo ang lahat mong ari-arian at sumunod sa akin. At napatunayan ng Panginoon na hindi talaga siya totoo dun sa kanyang sinasabi. Yan, mga kapatid. Kaya nga nagtanong si San Pedro dito, na papaano kami? Iniwan na namin ang lahat. Yun na, sabi ng Panginoon na tatanggap kayo ng makasandang ibayong ganipala sa buhay na darating. Yun nga, sinabi ko sa inyo kanina, yung paghalimbawa, yung mga pare natin. Na talagang na-experience nila ito yung mga ganito. Kaya nga sabi ko sa inyo, tumataba yung mga pare natin. And then, pero with persecutions, and then eternal life in the age to come. Kasi ito yung pangako ng Panginoon, di ba? John chapter 13. Sabi niya, alis ako at ipaghanda kayo sa ibang translation is mansion. Doon sa ibang translation is room. There are many rooms. In my Father's house, there are many rooms. I will go and prepare for you. And if I have prepared, sabi niya, babalik ako at kukunin kayo upang kung saan ako ay naroon din kayo. Sabi ng Panginoon. So there is a reward, mga kapatid. At yan ang sinasabi din sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10, di ba? Na sinasabi dito sa 2 Corinthians chapter 5 verse 10 na for we must all appear before the judgment seat of Christ so that each one may receive recompense according to what he did in the body, whether good or evil. So yun kahapon, binanggit din natin kahapon na sa tinalakay natin kahapon na hindi lang basta ka sumampalataya, tapos na. Hindi pwede na yung panghawakan mo lamang is yung John 3:16. Pero yung the rest of other parts of the scripture, baliwalain mo na lang. Katulad nung sa Matthew chapter 7 verse 21. Kaya nga dito yung sinasabi, there is a persecution. At ang sinabi ng Panginoon sa Matthew 24 na, ngunit ang mananatili hanggang wakas ay siya lamang maliligtas. So, paano ma-reconcile yan na kung sumampalataya ka lang, ligtas ka na? Pagdating ng persecution ay bumigay ka. Then, hindi ka na natiling tapat hanggang wakas. Then, how can you be saved? Diba? Kaya nga, kung napansin nyo rin, isa pa itong i-ugnay natin yung sa Luke chapter 18. Tingnan nyo, meron din dito sa Luke chapter 18. It's about the parable nung babaeng balo na humihingi ng katarungan sa isang hukom. Sabi dito, then he told them a parable about the necessity for them to pray always without becoming weary. He said there was a judge in a certain town who neither feared God nor respected any human being. And a widow in that town used to come to him and say, render a just decision for me against my adversary. For a long time the judge was unwilling, but eventually he thought, while it is true that I neither fear God nor respect any human being, because this widow keeps bothering me, I shall deliver just decision for her, lest she finally come and strike me. The Lord said, pay attention to what the dishonest judge says. Will not God then secure the rights of his chosen one who call out to him day and night? Will he be slow to answer them? I tell you, he will see to it that justice is done for them speedily. Then yung karugtong mga kapatid. But when the Son of Man comes, will he find faith on earth? See? Kaya nga, yung sinasabi doon sa Matthew chapter 24, but to those who will persevere up to the ends will be saved. So may persecution. Despite of persecution, makikita natin nung
makikita natin sa unang siglo ng pananampalataya hanggang 1st century, hanggang almost 4th century. Ang grabe yung persecution. Talagang inuusig sila, pinapakain sa leon, pinapako sa krus, pinapakuluan sa mantika, nilalagari, para lang itakwil yung pananampalataya, di ba? Kaya nga, yung bulag na saksi, yan yung Coliseum. Sa Roma na until now, andun pa rin nakatayo yung part. Di ba? So, ang tindi ng kanilang naranasan na 1st century hanggang 4th century, ang tindi ng persecution. That despite of persecution, hindi sila bumigay sa kanilang pananampalataya. Kaya wala yun. Kaya kasinungalingan yung sinasabing natalikod. Natalikod daw ang pananampalataya dahil sa pag-uusig. No. Hindi natalikod. Marami ang tumalikod. Hindi natalikod yung iglesia ang itinatag ng Panginoon. Kaya there is no need to be restored. There is no need to restore. Kasi walang i-restore. Kaya bigay na ano nga natin na kuhan nga natin ng example paano matalikod? Parang mga restorationist ang dami, di ba? Si Joseph Smith. Ano ang i-restore? Ito halimbawa mga kapatid. Ano yung i-restore kung walang i-restore? Subukan mo dalhin yung motor mo dun sa, yun nga binanggit natin noong nakalipas na araw, yung example natin. Subukan mo yung bago mong motor, dalhin mo sa shop, para-restore ko nga itong motor ko. Magagalit sa iyo yung shop. Ano yung i-restore natin dito? Kompleto ito, buo ito, ano yung restore natin? Baka pwede modified. I-modify, pwede. I-augment ang beauty, pwede. Pero pag sinabi mong i-restore, walang i-restore. Kaya there is no need of restorer na katulad ni Joseph Smith and any other claimants na sinasabi na sila yung restorer, mga kapatid. Hindi kailangan si Joseph Smith, si Charles Taze Russell, si Ellen G. White. Hindi sila kailangan. Kasi despite of persecution, na natili yung iglesia ng Panginoon, hindi natalikod. Or else, kaya nga ang linaw doon sa Daniel chapter 2 verse 44. Na sabi niya, in the lifetime of those kings, sabi niya, God will set up a kingdom. Kaya tamang-tama talaga Yung sinasabi doon sa Matthew 16:13 to 20. Upon this rock, I will build my church. His kingdom is in the church. I will build my church that even the gates of Hades cannot prevail against it. Or against the netherworld, yung sinasabi. Ang pintuan ng netherworld cannot prevail against it. Kaya yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Na in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Hindi natin intindihan yung never. Or hindi lang nila pinapansin yung never kasi they are not basing their faith in grammar. Di ba? God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Kung tingnan natin yung Daniel chapter 2 verse 44 is fulfilled in the church, mga kapatid. At ang karugtong pa doon, God will set up a kingdom that shall never be destroyed and it shall not be delivered up to another person. So, paano ka magiging restorer? Paano? Kasi sinasabi na doon na hindi ka madideliver sa ibang mga kamay ng mga tao. You see? So, ibig sabihin na yung restorationist or yung natalikod, apostasy, is, sinasabi yung apostasy is just an invention. A myth. Katang-isip. Di ba? Yung apostasy is katang-isip. Pinipilit lamang nila yung apostasy para maisiksik nila yung leader nila. Kasi ang problema nila ngayon is kailangan i-resolve muna nila yun. Na since they are many claimants na sila yung restorer,
who among them is true. Ay sigurado hindi papayag yung iba. Diba, mga kapatid? Kaya yung apostasy theory is aral ng magdarayang espiritu. Yun yung sinasabi sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Kaya kung titingnan natin yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, ay makikita natin, mga kapatid, na hindi talaga yun yung tinatawag na 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, hindi talaga yun para sa atin, kundi para sa kanila. Kasi ang sinasabi doon, sa huling panahon, sa huling panahon daw, susundin nila ang aral ng magdarayang espiritu. So, aral ng magdarayang espiritu, yung sasabihin mo na natalikod yung iglesyang itinatag ng Panginoon. Mga kapatid. Kasi hindi lamang ang Daniel chapter 2 verse 44 ang ating mapangahawakan. Ano sinasabi pa sa 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13? Di ba? Naka-prophecy din yun. Sabi niya, I will make His kingdom firm forever. Forever. Firm at saka yung forever. Sigurado hindi pa rin nila bibigyang pansin yung firm at saka forever. Kasi they are not basing their faiths in grammar, mga kapatid. So, sayang. Meron pa sa Daniel chapter 7 verse 14. Yan. Yung vision naman. Yung riding in the clouds. Sabi niya, basahin niyo yung mga kapatid, basahin niyo yung 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13. Makikita niyo doon na it was not referred to King Solomon, but yun ay tumutukoy sa ating Panginoong Kristo. At ang kanyang kaharian ay walang hanggan. Pag sinabing walang hanggan, ito therefore hindi matatalikod. So kapag natalikod, yun yung aral ng magdarayang espiritu. At yung mga magdaraya ay nakalagay doon sa 2 John verse 7 to 9, mga kapatid. Okay. Sa hanggang 10 pala, hanggang 10. Sabi dito sa Daniel. Okay. Verse 13, as the vision during the night continued, I saw one like a son of man coming on the clouds of heaven. When he reached the ancient one and was presented before him, he received dominion, glory, and kingship. Nations and people of every language serve him. His dominion is an everlasting dominion that shall not be taken away. His kingship shall not be destroyed. So you see, kung paniniwalaan natin na natalikod yung iglesia, katulad dito si Living Rock, kaya si Living Rock hindi talaga Living Rock yan eh. Patay na bato talaga yan. Okay. So, Living Rock, hindi talaga natalikod eh. Invento nyo lang yan, magdarayang espiritu yan sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3. Na darating yung mga magdarayang espiritu kasama yung sa 2 John chapters 7 to 10 at yung sinasabi doon sa Matthew chapter 24 verse 11. Yan, mga kapatid. Yun yung mga dumating. Diba? Nakikita nyo na hinula ng Panginoon sa Matthew 24 na kung ano yung mangyayari sa huling panahon. But he never mentioned na matatalikod yung kanyang iglesia. Kasi, or else, sasalungat yun doon sa kanyang sinabi sa Matthew 16, 13 to 20. Na kahit ang pintuan ng kamatayan ay hindi maaaring makapanaig. So, saan ang pagtalikod, mga kapatid? So, kaya nga doon si Living Rock, hindi kaya Living Rock ay patay na bato yan, Mr. Potato. Okay. Diyan, sabi doon sa aral daw. Let us remember sa John chapter 14 hanggang chapter 16, di ba, ipinangako na isusugo ng Panginoon ng Espiritu Santo na magtuturo sa atin ng lahat ng bagay. Dito sa Acts chapter 16 verse 6, hanapin ko mga kapatid kung tama ba yung pagkalala.
Okay, ito. Kasi, di ba sa John chapter 14 hanggang chapter 16, makikita natin yung discussion about sa Espiritu Santo, sa gawain ng Espiritu Santo, mga kapatid. Isusugo ng Panginoon, I will send you the Holy Spirit to be with you forever. At sinabi dito, since nakasama ng Iglesia ang Espiritu Santo, so there is no room na pagtalikod pati sa aral. Okay? And ito sabi dito, Acts chapter 16 verse 7, mga kapatid. When they came to Mysia, they tried to go on into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them. So you see, mga kapatid, but the Spirit of Jesus did not allow them. Pinagbawalan silang pumunta doon sa panahon na yun sa Asia para mangaral. Then, therefore, sa ibang mga parte ng patungkol sa aral ng Panginoon, the Holy Spirit is still active in the church until now. Until sa final coming ng Panginoong Jesucristo. Kaya there is no chance of apostasy, katulad na sinasabi nila, natalikod sa pag-aaral. Kasi ang una nila, natalikod daw yung Iglesia ang tinatag ng Panginoon after all the death of the apostles. And then, muli lang uling bumangon sa Pilipinas, 1914. Saan? Anong historicity? Anong hula ang gagamitin nila? Paano nila i-reconcile dun sa hula sa Daniel chapter 2 verse 44, 2 Samuel chapter 7 verse 12 to 13, and then yung Daniel chapter 7 verse 14. Paano nila reconcile yun? Hindi nila ma-reconcile yun. Or else lalabas yun na sinungaling ang Panginoong Jesucristo. So, yung aral na yun, na natalikod, ang Iglesia ang tinatag ng Panginoon is aral ng magdarayang Espiritu. Diba? Yun. Mga magdarayang Espiritu, yung aral na yun na sasabihin na talikod. Kasi pagdaraya yun eh. Parang sinasabi mo, parang pinapabulaanan mo ang Panginoon Jesucristo na nagsabi at parang sinasabi mo na ang Panginoon Jesucristo ay sinungaling. Diba? Ano sinasabi sa Matthew chapter 28 verse 20? Ano sabi ng Panginoon doon? I will be with you till the end of time. Kasama ninyo ako. So kung kasama ang Panginoon, kanyang iglesia yon, hindi na mga apostol. Will He allow na magtuturo ang mga apostol at yung mga successor nila ng mali? No, He will not. Katulad ng example natin kanina sa Acts chapter 16, verse 17, that they were prevented by the Holy Spirit nung gagawa sana sila ng mga bagay na salungat dun sa kalooban ng Espiritu Santo. Yan. So yun mga kapatid, kaya there is no chance. Kaya lalabas talaga na kahit gumawa pa ng libro si Joseph Smith, ay hindi talaga siya restorer kasi wala nga i-restore. Walang pagtalikod. Maraming mga tumalikod, pero hindi ang iglesia na talikod. Pero ba kayo may provide numbers sa Bible na talikod? Wala. Kasi lalabag ngayon, kukontra ngayon sa mga pangako, sa mga hula ng banal na kasulatan. Kaya yung 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 3, hindi tayo ang tinutukoy doon. Malamang-lamang ay talagang sila ang tinutukoy. Kasi sa huling araw, sa mga huling araw, sinasabi nila lumutang sila nitong mga sa huling araw. Ay di, doon pa lang sila na yung katuparan. Sapagkat sila lumutang ng mga huling araw. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu. You see, doon kanina sa John chapter 6 verse 7, ay ang Espiritu ay they were prevented. Sina San Pablo, pinrevent niya ang Espiritu Santo. Ibig sabihin ang Espiritu Santo is not just an active force katulad ng kanilang paniniwala. Okay?
maliwanag na sinasabi ng Espiritu, ang sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Diyan pa lang, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Pero kapag sila magbasa nito, i-emphasize yung word na iiwan. Yung ng ilan, medyo mahina. Iiwan ng ilan ang pananampalataya. Parang i-hide ng konti ba? I-highlight yung word na iiwan, pero yung ng ilan, medyo i-lower ang voice pagdating doon. Ngayon, yung mga membro hindi naman nagbabasa ng Bible. At saka hindi naman sila, ang kanilang pananampalataya ay hindi naman nakabase sa grammar. So, hindi naintindi yun ng ilan. Hindi nila i-emphasize yun. So, sabi dito, iiwan ng ilan ang pananampalataya. Susundin nila magdayarang espiritu at ang aral ng Diablo. So, aral ng Diablo yun. Diablo yun na sinasabihin mo na natalikod yung iglesia. Kasi salungat yun. Kasi nungalingan yun. Yun yung aral ng demonyo. Na natalikod. Kasi pinapabulaanan mo ang sabi ng Panginoong Kristo, ginagawa mong sinungaling ang Panginoong Kristo. So therefore, aral ng demonyo. Kasi ginagawa mong sinungaling ang Panginoong Kristo. Okay. Wala nga sila, Brother Romy, masabi. So, sino yung paniwalaan ng mga kapatid? Ang banal na kasulatan o itong nagsasabi na natalikod daw? Para pinipilit lang nila na natalikod? Para isingit lang nila yung founder nila? Mga kapatid. So, bahala kayo kung after na paniwalaan pa rin sila despite na malaman mo ito. See? Mga kapatid. Sino paniwalaan mo, sila o ang Panginoong Kristo na pinipilit nilang natalikod? Kaya ng Panginoong Kristo, mga kapatid, try to imagine the very significant event na mangyari sa kanyang iglesia. Hindi niya sasabihin sa kanyang mga alagad. Basahin niyo yung Matthew 24. I-highlight din yung tatalikod. Maraming tatalikod sa kanilang pananampalataya. Yun din yung tatalikod, marami. Pero hindi sinabi doon ng Panginoon, matatalikod ang aking iglesia. Ngunit huwag kayong mag-alala. Ito'y muling babangon muli. Walang ganun, mga kapatid. Basahin niyo yung Matthew 24. Pero the very significant event na mangyayari sa iglesia na matatalikod pala, hindi man lang sinabi ng Panginoong Kristo doon sa kanyang mga alagad. Diba, mga kapatid? So, sa mga, kaya nga nakakalungkot na yung marami tayong mga kababayan na naanib sa kanila dahilan sa kulang sa kaalaman. Kasi natalikod. Yung ulit-ulit nila yung mga kapatid, kasama yung documentary ng isang vlogger ngayon na may mga aral sila na paulit-ulit daw over and over again. Kaya ayaw nilang i-expose sa social media. Wala silang live, wala silang ganun, mga kapatid. Kasi alam nila na tutuligsain sila sa mali nilang pangaral. Wala silang live, pero may mga na-expose nga sila na mga video na yung parang nag-ano sila, yung iyak nila, ubo, ipagigante mo ang iglesia. Ganun, di ba nakakatakot? Sabi ko nga doon sa comment, hindi naman nakakatakot yung dahilan sa nilagyan ng background na itim, na madilim. Pero nakakatakot kasi yung parang the way they answer na parang mga robot, opo, siya nga po, amen. Opo, siya nga po, amen. Talagang uniform, pati yung pagsagot. Mga kapatid. So,
Yun ang sinasabi ng Ebanghelyo, mga kapatid. Then yung last na verse, makikita natin doon na merong mga nauna na mahuhuli. Actually, tinutukoy doon ng Panginoon na kung babalikan natin doon sa Matthew chapter 8, na he is referring to doon sa mga Hudyo. Kasi sila yung unang tinawag ng Panginoon eh. Pero nahuli sila. Bakit? Kasi nauna pang tumanggap ng kaligtasan ang mga hintil o tayo mga hintil sa Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Yan. Na sinasabi, may nauna naman nahuli. At yun nga, nangyari yun. Na ang mga Hudyo na una silang tinawag ng Panginoon. Actually, sa kanila ipinadala yung sabi nga doon sa John chapter 4, salvation is from the Jews. Di ba? Sila yung pinadalhan ng kaligtasan, but they rejected it. Kaya nga dinala ng mga apostol sa mga hintil. Kaya nga instead na sa Jerusalem maging sentro ng pananampalataya, ang sentro ng pananampalataya natin ay doon sa Roma. Kasi bakit? Wisdom ni Lord yan, mga kapatid. Kasi kung bagasan parang ito yung persecutor natin. Sorry. Pero at the very hearts of ng Roman Empire, at the very heart of the Roman Empire, andun ang sentro ng ating pananampalataya. Bakit? Wisdom ni Lord yan kasi nabanggit ko na sa inyo dati yan eh. Si Moses, bakit pinahintulot ng Panginoon na magkaroon siya ng access sa palasyo? Si Esther, bakit pinahintulutan ng Panginoon na magkaasawa siya ng hari? Diba? That is why hindi nakapagtataka bakit sa atin sa Catholic Church ang sentro ng ating pananampalataya sa Rome instead na sa Israel, sa Jerusalem. Kasi they rejected, mga kapatid, ang Panginoon. Sabi ni sa Acts chapter 13. Tingnan natin sa Acts 13 kung tama yung pagka-recall ko. Okay. Acts 13, no, hindi yata. Dito sa Acts 23. Sa Acts 13:46, sabi rito, ngunit buong tapang na sinabi ni Pablo at Bernabe, sa inyo muna dapat ipahayag ang salita ng Diyos. Yamang itinakwil ninyo ito, hinatulan ninyo ang inyong sarili na hindi karapat-dapat sa buhay na walang hanggan. Kaya't pupunta kami sa mga hintil. Mga kapatid, yes, so you see, hindi nila tinanggap pumunta sa hintil. At doon pa sila pumunta mismo sa taga-usig mismo ng mga hintil. Kaya doon pa naging sentro yung ating pananampalataya. Kaya makikita niyo doon sa Romans chapter 1 verse 7 and 8, nung sinulat ni San Pablo yun,
Sabi niya, nagagalak ako riyan sa iyong mga nasa Roma, sapagkat ang inyong pananampalataya ay balitang-balita sa buong daigdig. Yun yung kinument ni San Pablo, yung mga mananampalataya sa Roma. Kaya nga sila yung binabanggit sa Roma 16:16. Hindi yun patungkol sa Pilipinas, kundi para yun sa mga mananampalataya sa Roma noong unang siglo. Kaya noong unang siglo, kung titingnan natin sa kasaysayan hanggang sa kasalukuyan, ay mapapatunayan natin na ang pananampalataya doon ay Katoliko hanggang sa kasalukuyan. Hindi nadaig ng imperyo ng Roma. Kaya nga, naging katotohanan at katuparan yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44 na sinasabi doon na in the lifetime of those kings, God will set up a kingdom that shall never be destroyed. Kasi tingnan nyo nasa sentro ng Roma andon, kumbaga para nasa ilalim ng ilong ng mga persecutor, yung mga Kristiyano. Diba? Pinapakain sa leon. Pero despite of that, hindi sila tumalikod. Patuloy silang nananampalataya sa Panginoon. Pinanghawakan nila yung sinasabi ni San Pablo sa Romans chapter 8 verse 35 to 39. Sino mga paghihiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Kamatayan ba, pag-uusig, gutom o tabak? Hindi. Lahat ng ito ay kayang-kaya natin pagtagumpayan. So hindi sila ang napagtagumpayan ng kamatayan. That is why there is no chance of apostasy. Kaya nga nung panahon na yun, ano nangyari sa imperyo ng Roma? Una, na-convert si Santa Elena. Of course, si Santa Elena, sigurado tayo that there is a story behind of her conversion. Kasi sa panahon na nasa imperyo yung kanyang anak na si Constantine, napabalitaan nila yung pananampalataya ng mga Kristiyano. Kaya nga si Santa Elena, ipinahanap niya yung cross sa Jerusalem. Kaya nagkakaroon tayo ng Santa Cruzan kasi siya yung nagpahanap ng cross doon sa Jerusalem, sa Israel. Pinahanap niya yung cross. So paano na-determine yung cross ng Panginoong Jesucristo? So gumamit sila ng may sakit para hipuin yung mga cross na kanilang nahukay. Then nung nakahipo yung isang cross na nagkaroon ng instant healing yung may sakit, doon din kinonsider or nag-conclude sila, this was the cross of the Lord Jesus Christ. So yan yung background ng Santa Cruzan. Then anong kasunod na nangyari? Di ba? Ano nangyari? Si Constantine, mga kapatid. Si Constantine, nangyari sa kanya? Nagkaroon ng problema din sa imperyo ng Roma. May rival siya sa kanilang sa empire. Nagkaroon siya ng vision na Inhoxin Jubensis. Ayan mga bana. Hanapin niyo mga kapatid na Inhoxin Jubensis. Yung story behind it. Then pinaniwalaan ni Constantine yun. That was vision from God. So nangyari, nagkaroon ng ginawa ni Constantine, di ba? Makikita natin sa mga shield, sa mga sa shield or maging sa armor nila, may mga cross. Mga plug nila may cross. Then, nung nakipagdigma si Constantine doon sa Milvian Bridge, ayun nga, sabi ni Mr. Bridge, sa Milvian Bridge nangyari na digmaan, nagtagumpay si Constantine. At na-conclude niya na yung vision na ipinakita sa kanya ay legit. Kaya nga, simula noon ay nagkaroon ng pagpayag sa ating mga Katoliko, sa mga Kristiyano na lantaran ng makapag-practice ng kanilang pananampalataya. Parang katulad ng nangyari kay Esther sa kwento ni Esther, di ba? Mga kapatid. Balikan niyo yung kwento ni Esther.
So, ganun nangyari. Natigil yung persecution, kaya lalong lumagan ang mga pananampalataya. Kaya hindi na talikod. Yung talikod na kwento, Marites lang yun. Yun yung totoong Marites, living rock. Ayan. Anong klaseng living rock yun? Kung patay, na mamatay pala. Very much. So, hindi living rock yun. So, ano nga, yun yung sinasabi ng 2 Corinthians chapter 4 verse 4. So, si Jarel na Almasura, na dating naging ink din pala yun. So, umalis si Jarel, sabi niya, wala naman talaga akong natutunan dun sa, sa ink 1914 Ang alam ko lang dun is 1 Timothy 2:5 at saka John chapter 8 verse 40. Doon nga, bata pa talagang siguro, ayun, nag-convert na si Jarel, Brother Jared, sa Catholic Church, sa convert na siya. Oo, ngayon ko, yung si Mr. Potato living rock, mabibigil sa iyo, so I'll pray for you, yung, pride lang nga talaga. So alam naman natin, kaya nga, ang Proverbs 16:18, Mr. Potato, pride goeth before destruction. So until na tanggapin niya yung katotohanan, ay hindi mo, pinamaniwalaan niya na natalikod yung iglesia at ginagawa niyang hero ngayon si Mang Felix. Hindi nga Paniwalaan mo, hero mo si Mang Felix kasi siya yung restorer. Hindi nga, wala nga ganun sa Biblia, mga kapatid. So, yun yung mga kapatid, kung subukan nyo itry na kung meron bang sinasabi na natalikod yung iglesia ang tinatag ng Panginoon. Walang ganun, mga kapatid. So yun, mga kapatid. Kaya wala talagang chance yung founder ni Living Rock. Kasi Living Rock, kung titingnan natin talagang hindi yan totoong buhay. Kasi natalikod yung paniniwala niya. So dapat dead rock ka, Living Rock. Kasi biro mo na paniwala ka na natalikod yung iglesia, tapos i-restore ng Panginoon. 1914, parang first century to 1914. Diba? So, ano mangyayari dyan? Kung ikaw na nag-iisip, halimbawa, hindi ka pa Kristiyano, nag-iisip ka, nagtatag ka ng iglesia mo, tapos matatalikod, tapos, matatayo lang uli after pagdating ng 1914, anong klase yun? Sabi mo, hindi mo iwanan yung iglesia mo. Ako'y kasama ninyo hanggang wakas ng panahon. Bakit natalikod? Kasama ka namin tapos natalikod. Anong klase ka? Anong klase kang founder? Di ba? Kung hindi ka pa Kristiyano, halimbawa paniwalaan mo, itry mo mag-investigate, hindi ka pa Kristiyano. So sabihin mo na nagtatag ka ng iglesia. Sinabi mo na kahit ang pintuan ng kamatay hindi maaaring makapananaig. Tapos natalikod. Para ka namang uwakbawi o tawag dito, hindi, parang pabago-bago ka ng isip, di ba? Kung hindi ka pa Kristiyano, itry mo ganun. Kung paniwalaan mo yung sinasabing natalikod. Naghula ka pa sa sige, Mr. Potato, God bless po. Ganun na rin ako. Mag-out na rin pala ako, sobra na rin pala. So, shalom mga kapatid. That is by now. May God bless us and keep us safe and sound.
sa araw na ito mga kapatid, ay hindi pala mag-office ang asawa ko. Work from home pala siya ngayon. So, yan. Nagulat yun. God bless Mr. Potato. Okay. So, mga kapatid, nagulat ako, Brother John, tinignan ko yung oras. Naisip ko pala, hindi pala gigisingin ko na sana asawa ko. Eh, work from home siya eh. So, mamaya na ako lalabas. Okay. So, ganun mga kapatid. Eh, kung hindi ka Kristiyano, ano ba, hindi ka Kristiyano, Brother Romy, di ba? Kung mag-iimbestiga ka, gusto mo mag-embrace sa pananampalatayang Kristiyano, pag sabihin ng Panginoon, sinabi ng Panginoon doon, nasa Matthew 16:13-20, upon this rock I will build my church, that even the gates of Hades cannot prevail against it. Then ikaw na gusto mong sasali sa Kristiyano, tapos natalikod sa first century, actually wala silang specific year kung kailan eh. First century, di natalikod, na-restore lang uli noong 1914. Try to imagine. Kaya paano yung nung natalikod na, ibig sabihin, natigil na yung pag-aaral ng katotohanan. And then muli lamang na tatag uli noong 1914. So paano yung in between? Paano maliligtas yun? Hindi sila nakapakinig ng mabuting balita. Samantala, sinasabi sa Matthew 24:14, and the gospel of the kingdom shall be preached to all nations, then the end shall come. So nagkaroon ng gap. Mag-iisip ka, di ba sabi mo, ang iyong iglesyang itatatag ay kahit ang kamatayan hindi makaaring makapanaig. So bakit natalikod? Ibig sabihin na panaigan. Di ba? Napanaigan. So anong klaseng founder ka? At sinabi mo sa Matthew 28:20, sinasabi mo na, I will be with you till the end of times. So kung kasama ka namin, bakit pinahintulutan mong natalikod? Sige nga mga kapatid. Diba? Yun yung isipin mo. Then sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. 2 Samuel chapter 7 verse 12-14. And then Daniel chapter 7 verse 14. And then yung isa pa yung sinabi natin ni Minasakra, yung Luke chapter 1 verse 48. And now all generations shall call me blessed. So kung natalikod yung iglesia ay tinatag ng Panginoon, yung Luke chapter 1 verse 48 na prophecy ni Mama Mary hindi rin natupad. Isang kasinungalingan din yun. Kasi paano siya matawag na all generations shall call me blessed kung natalikod yung kanyang iglesia? Diba, mga kapatid? Isipan nyo yan, lalo na yung kapag inaakay kayo sa isang sekta na yan, natatag ng tao. Ang sabi doon, sa Daniel chapter 2 verse 44, kung may Bible kayo, magbili kayo ng Bible. Di ba, we are considering a student eh. Pag disciple, we are considering disciple. Pag sinabing disciple, ang isa sa kahulugan yan, student. Sinong estudyante? Sinong estudyante na ang profesor niya lang may hawak na libro? Payag ba kayo bilang estudyante, yung professor nyo lang magsasalita sa inyo? Tapos wala kayong libro? Hindi nyo maka-counter check? Diba mga kapatid? The same with the faith. Disciple, pag sinabing disciple, student. Estudyante tayo. So kung estudyante ka, papayag ka ba na ang professor mo lang ang magsalita sa inyo? Di ba? So dapat meron na tayong hawak. Totoo ba itong sinasabi ng ministro ko?
Katulad dito sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44. Puntahan na natin para yung ayaw talaga humawak ng Bible, at least marinig nyo at pag-isip-isipan nyo. Oo nga, kung totoong natalikod, hindi magiging kasinungalingan yung Daniel 2:44. Sana mag-isip kayo ng ganun. Daniel chapter 2 verse 44. Sa panahon ng mga haring yaon, ang Diyos ay magtitindig ng isang kahariang hindi mababagsak kailanman. Ni masasakop ni numan, dudurugin ito at ganap na wawasakin at iba pang kaharian. So you see, lahat ng empire na alam natin, bumagsak na. But the church remains. Di ba yun yung dating pinagmamalaki daw ni Napoleon Bonaparte, mga kapatid. Yun. Yung pinagmamalaki ni Napoleon Bonaparte. Pero wala. Hindi nagtagumpay. Sa English, basahin natin mga kapatid. Sa Daniel chapter 2 verse 44. Kasi kung estudyante tayo, dapat hindi lang professor ang mahawak ng libro. Kasi the same with us, na mga Kristiyano, ay na ang mga pari or mga professor na ministro, hindi lamang sila yung mahawak ng Bible. Dapat kasama tayo. Hindi ang pagtuturo, ang paraan ng pagtuturo sa estudyante, kapag bata pa, pwede pa yung ang teacher lang yung magsalita na magsalita. Pero alam naman natin sa elementary grade ngayon, ang dami ng mga libro yung mga elementary grades. Di ba? May mga libro na yung mga elementary. Kaya nga bibigat ng nila, ng bag. Eh kung sa pananampalataya, papayag ka na ang ministro lang magsasalita sa iyo ng patungkol sa salita ng Diyos. Wala kang hawak na Biblia. Wala kang binabasa ng Biblia sa bahay mo. Ang binabasa mo lang kung ano lang yung verse na ibibigay sa iyo. Ang tawag diyan is sa elementary grade, yung mga grade 1 ba lang, pwede yung spoon feeding kasi bata pa. Pero pag tumanda ka na, yung pananampalataya mo, hindi pwede na spoon feeding ka pa rin. Diba? You have to eat with your own. Matuto na tayong kumain ng sarili natin. Hindi na tayo sinuspoon feed. Katulad dito sa Daniel chapter 2 verse 44. Yan. Sabi rito, sa English, sa mga kapatid in the lifetime of those kings, kasi ang mababasa niyo, basahin niyo yung vision ng, basahin niyo yung context ng Daniel chapter 2. Basahin niyo ng buo para maintindihan niyo. And then sinabi nga rito na paliwanag ni Daniel kay Nabucodonosor. Sabi niya, in the lifetime of those kings, the God of heaven will set up a kingdom that shall never be destroyed. Mga kapatid, sinasabi niya, that shall never be destroyed. So, hindi matalikod, hindi masisira, hindi mawasak. Or delivered up to another people. So, paano mapapasakamay ng sinasabi nila mga restorer na muling na mga tagapagtayo kung hindi nga natalikod? Rather, it shall break in pieces all these kingdoms and put an end to them, and it shall stand forever. That shall never be destroyed. Tandaan nyo na, that shall never be destroyed. And then dito, and it shall stand forever. Sa prophecy pa lang, prior pa itatag ng Panginoon yung kanyang iglesia, ay may prophecy na ito yung magpapatuloy hanggang wakas, it will stand forever, hindi ito mawawasak o masisira. Kaya nga, pagdating dun sa Matthew chapter 16, sabi niya, God will set up a kingdom. Ang Diyos mismo magtatayo ng kaharian. Kaya nga sinasabi sa John chapter 1 verse 1 to 3, ang Panginoon ay Diyos. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He, ayan. Kaya hindi siya yung panukala. Persona, it refers to a person, the person of Jesus Christ. Katuparan ng Isaiah chapter 7 verse 14 at saka Isaiah chapter 9 verse 6. He was with God in the beginning, and without
Him, without Him, nothing is created. Verse 14, and the Word was made flesh and dwelt among us. Na sinasabi ng Word na God sa John 1-3, nagkipamuhay sa gitna natin. Ang sabi ni Saint John do sa verse 14, yung karugtong, we saw His glory. We saw His glory. So tama yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, God will set up a kingdom that shall never be destroyed, and it shall stand forever. Kaya nga, pagdating doon sa Matthew 16, 13-20, sabi niya, upon this rock I will build my church. So therefore, natupad yung Daniel chapter 2 verse 44, that God will set up a kingdom that shall never be destroyed, and it shall stand forever. Sapagkat sinabi na Diyos sa Matthew 16, 13-20, sabi niya, I will build my church. Ano sabi doon? That even the gates of the netherworld shall not prevail against it. Edi, parallel, natupad yung Daniel chapter 2 verse 44. Kaya nga sinasabi dito sa Psalm 127 verse 1, mga kapatid, take note yung relationship yan, at saka yung consistency, mga kapatid. Psalm 127 verse 1, unless the Lord build the house, they labor in vain who build it. Maliban na ang Panginoon ang nagtayo ng isang sambahayan, ang itinayo ng panday ay walang kabuluhan. Kaya yung mga tatag, mga sect at denominasyon, na tatag lamang ng mga tao ay walang kabuluhan. Base dito sa Psalm 127 verse 1. So you see? So kung ang sekta mo ay tatag lamang ng tao, walang kabuluhan yan. Base dito sa Psalm 127 verse 1. Kasi ang sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, God will set up a kingdom that shall never be destroyed, and it shall stand forever. Diba? So, paano mo masasabi na natalikod? So, kung hindi ka pa Kristiyano, nag-iimbestiga ka, at kung ipagpalagay natin, totoo yung claim na natalikod, mag-iisip ka ngayon. Nagtayo ka ng iglesia mo, tapos matatalikod. Sabi doon sa hula, ito'y sinasabi sa hula, it will not be destroyed and it will stand forever. Tapos, sinabi mo pa, hindi ito mapananaigan ng kahit ng pintuan ng kamatayan sa Matthew 16. Tapos sinabi mo pa sa Matthew 28:20, kasama ninyo hanggang katapusan ng sanlibutan. Tapos ng talikod, ano ba talaga? Naging kasama ka pa namin. Tignan hindi pa tapos yung panahon. Mga kapatid. Naging kasama ka pa namin, tapos matatalikod lang pala. Tapos mapapasakamay din pala ng ibang tao. Kasi yung sinasabi sa Daniel chapter 2 verse 44, at it will not be delivered up to another person. Kung natalikod at may nag-restore ng iba, di ba? Anong klaseng pananampalataya yun? Kung ako hindi pa Kristiyano at ganun yung nangyari sa Christianity, hindi na ako maniniwala. Kasi anong klaseng pananampalataya yan? Di ba mga kapatid? Pero hindi nga talaga natalikod. Base pa lang sa overwhelming na hula na hindi talaga matalikod, hindi talaga masasira. So therefore, ang nagngangaral na natalikod yung iglesia ng Panginoon ay mga influensya ng magdarayang espiritu. Yun yung conclusion natin. Sila yung katuparan sa 1 Timothy chapter 4 verse 1-3. Ano sinasabi doon? Sinasabi ng Espiritu. Yan. Nagsasalita ang Espiritu. Sinasabi ng Espiritu
Di ba? Kaya niya, John 16:7, Acts 16:7. Pinrevent ng Espiritu Santo sina Pablo at Silas na mangaral sa Asya. Then, pagdating din sa 1 Timothy chapter 4, verse 1 to 3, sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, iiwan ng ilan ang pananampalataya. So you see, hinula. Yung mga hula sa darating na huling panahon inihula. But never nagsabi ang Panginoon na matatalikod yung kanyang iglesyang itinatag. Di ba? Ano sasabihin ng mga alagad? Lord, bakit hindi mo sinabi sa amin na matatalikod pala? Hinula mo ngayon pagkawasak na Jerusalem, naganap. Hinula mo yung mga digmaan, yung mga tagutom, mga sakuna na darating, naganap. Bakit hindi mo man lang sinabi sa amin na matatalikod pala yung iglesia mong itinatag? At itatayo pala sa Asya. Bakit ganon? Hindi mo sinabi sa amin. Lahat-lahat na hinula mo na may magaganap sa huling panahon, bakit hindi mo sinabi sa amin na matatalikod? Kasi wala namang ganon kasi talaga na natalikod. Aral lang yan ng magdarayang espiritu sa huling panahon. Kaya nga sinasabi, di ba, lumutang daw sila sa huling panahon. Ang basihan nila yung huling digmaan, ikalawang digmaang pandaigdig. Ibig sabihin sila yung katuparan sa 1 Timothy chapter 4. Sinasabi ng Espiritu sa huling panahon, susundin ng ilan ang magdarayang espiritu. Susundin at iiwan nila ang kanilang pananampalataya at iiwan nila at susundin nila ang aral ng magdarayang espiritu. You see? So, kapag naniniwala ka na natalikod yung iglesia ng Panginoon, ay napaniwala ka ng magdarayang espiritu. At ang mga magdarayang espiritu, mga kapatid, ay sinasabi sa 2 John chapter 7, verse 7 to 10. Buksan niyo po yung Bible niyo. 2 John verse verse 7 to 10. Ang sabi dito, many deceivers, magdaraya, have gone out into the world, those who do not acknowledge Jesus Christ as coming in the flesh, such as the deceitful one and the Antichrist. Yan. Nakita niyo mga kapatid, Jake and John verse 7, sa Tagalog kapag sinasabi mo rito, many deceivers, maraming mga magdaraya ang dumating sa sanlibutan. At ang mga taong ito, sila yung mga hindi kinikilala na ang Panginoon Kristo ay dumating sa laman. Tinitwist nila ito kasi mga kapatid, basahin na sa Tagalog, 2 John verse 7. Okay. Sa 2 John verse 7, sabi niya, sapagkat nagkalat sa sanlibutan ang mga magdaraya, mga taong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao, ang gayong mga tao ay magdaraya at antikristo. So, we in the Catholic Church, hindi tayo maakusuhan na magdaraya. Bakit? We are proclaiming that Jesus came into the flesh. Pinapahayag natin sa ating profession of faith, sa Apostles' Creed natin, I believe in God the Father Almighty, Creator of heaven and earth. I believe in Jesus Christ, was conceived of the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate. Pinapahayag natin noon. Kaya hindi tayo mapaparatangan na tayo yung tayo yung mga magdaraya. Kasi pinapahayag natin na dumating ang Panginoon Kristo sa laman. Pag sinabing dumating sa laman, ibig sabihin, He came, naging tao, ibig sabihin, He has other nature prior siya maging tao. Kaya yun yung John chapter 1, verse 1 to 3 at saka verse 14. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya hindi yun tumutukoy sa panukala. Kasi pagkatapos nung verse na yun, ang sinasabi doon, He was with God in the beginning.
grammar yan. He was. And without Him, nothing is created. Sorry. So you see, mga kapatid, at sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8, isa sa debate ni Bente, ni Mr. Bente, ang binasa niya lang yung verse 9 to the following. Pero yung verse 5 to 8, hindi niya binasa. Ano sinasabi sa Philippians chapter 2, verse 5 to 8? Magpakababa kayo katulad ni Kristo, na kahit siya ay Diyos, hindi nagpilit manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinubad niya ang katangian ng pagka-Diyos at namuhay na katulad ng alipin. Yun yung sinasabi sa 2 John verse 7. Naging tao. Kasi Diyos siya, naging tao. Kaya nga sinasabi doon sa Colossians chapter 2 verse 9, ang sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo na kahit siya ay naging tao. Pagdating sa verse 3 ng Hebrews chapter 1 verse 3, ano sinasabi doon? Ang anak ang maningning na sinag, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. So you see the relations between Colossians chapter 2 verse 9 and Philippians chapter 2 verse 5 to 8 and John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14 and the prophecy that was foretold in Isaiah chapter 7 verse 14, maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. Then itong batang ito ay hindi lamang tao na normal na tao na katulad natin na tao lang talaga. Pero sinasabi sa Isaiah chapter 9 verse 6, anong sinasabi dito sa Isaiah chapter 9 verse 6? Buksan niyo sa Bible niyo. Pagbili kayo ng Bible niyo, itago niyo sa ministro. Okay. Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, dito sinasabi, sa Tagalog, basahin natin sa Tagalog. Kasi para, ito magandang balita na Biblia itong binili ko. Ito. Hindi ko lang alam kung meron pang ganito ngayon. Isaiah chapter 9 verse 6, mga kapatid, buksan sa Bible nyo. Sapagkat ipanganganak ang isang sanggol na lalaki, at siya ang mamamahala sa atin, siya ang kahanga-hangang tagapayo. Kama? Hindi. Siya ang kahanga-hangang tagapayo. Ang kasunod, kama, yes, tama. Ang makapangyarihang Diyos. Kama. Walang hanggang Ama, ang prinsipe ng kapayapaan. Siya ang kahanga-hangang tagapayo, ang makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at prinsipe ng kapayapaan. Yun yung bata na ipanganganak. Kaya ang sinasabi dun sa Colossians chapter 2 verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo kahit siya'y naging tao. Kaya pagdating sa Hebrews chapter 1 verse 3, ang anak ang maningning na sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, gayon din ang anak. You see? Nahirapan ba kayo intindihin yung ganun? Ang sinasabi sa 2 John verse 7, mga magdaraya ay yaong hindi nagpapahayag na si Jesucristo ay naging tao. Hindi sinabi doon, ang mga magdaraya at mga antikristo ay mga taong hindi nagpapahayag na si Kristo ay tao lamang. Pag ganun yung statement doon, at nagpahayag tayo na ang Panginoon Kristo ay naging tao, is tayo yung maakusahan na magdaraya at antikristo. Pero pag sinabi mong tao lang, ang mga magdaraya at antikristo ay ang mga nagpapahayag na si Kristo ay hindi tao lamang, pwede sana ganun. Pwede tayo yung maakusahan. Pero ang sinasabi doon, ang mga magdaraya at antikristo ay yung mga taong hindi nagpapahayag na ang Panginoon na si Kristo ay naging tao. Ibig sabihin, yun nga sinasabi natin, He has other nature prior na siya ay naging tao. And what is that? Yun nga sinasabi kanina. Isaiah 7:14, Isaiah chapter 9 verse 6, take note nyo, sulat nyo, John chapter 1 verse 1 to 3, basahin nyo na yung buong John chapter 1 para maintindihan nyo. And then,
Philippians chapter 2 verse 5 to 8, and then Colossians chapter 2 verse 9, Hebrew chapter 1 verse 3, and then verse 8 ng Hebrew chapter 1 verse 8, and then Titus chapter 2 verse 13, 1 John chapter 5 verse 20. Yan mga kapatid. Kaya hindi tayo magugulat doon pag sinabing sa John chapter 8 verse 40. Hindi na tayo nagugulat doon kasi nagkatawang tao siya. Gagamitin yung 1 Timothy 2:5, hindi na rin tayo nagugulat doon na sinasabi ng tao doon kasi nagkatawang tao siya. Hindi natin pwede gamitin yun para ipanlaban natin yung sinulat ni St. Paul sa 1 Timothy 2:5, hindi natin pwede gamitin ipanlaban natin doon sa Philippians chapter 2 verse 5 to 8. O hindi pinapalabas nyo na nilalabanan ni San Pablo yung kanyang sarili. Ano yun? Maging yung John 8:40, parang sinasabi nyo, nilalabanan ni Saul ng kanyang sarili. Whereas, sa prologue pa lang niya ng Bible, ng Ebanghelyo niya, ando na yung declaration. So therefore, maintindihan natin kung ano yung sinasabi sa John chapter 8 verse 40, mga kapatid. So, maybe that is by now, mga kapatid. Shalom. Maraming salamat sa mga nakiisa. Maraming salamat sa araw na ito. Nawa ingatan tayo ng Panginoon, gabay at tubayan. Ligtas tayo sa lahat ng mga mabigat, mga pagsubok at mga karamdaman. Iligtas tayo sa stroke, sa cancer, lalo na po mainit, mga kapatid. Mag-ingat po tayo. Lalo na kapag may hypertension ka, medyo medyo ingat-ingat na po sa sobrang init. Iligtas tayo ng Panginoon sa kidney failure, sa heart failure, sa stroke, sa heart attack, or anumang mga disgrasya o sakuna, at sa anumang mga bibigat ng mga pagsubok, at maging sa mga bagay beyond our control. So that is by now. May God bless us all. Amen. In Jesus' name, amen and amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Shalom, mga kapatid. Maraming salamat, Brother June, si Brother Romy, Mystery of Faith, si Angelina Rasula, and then yung ibang hindi man nag-tap ng screen, pero alam natin na andyan sila, nakihisa sila sa atin. So, yun mga kapatid, yun nga, sana kaya natin. Bakit sa Bible app, mag-install kayo ng Bible app. Hindi naman siguro in-inspection yung cellphone nyo, di ba? Hindi naman siguro in-inspection yung bahay nyo kung may Bible ba kayo, wala. At kapag may bigay sa inyo na verse sa inyo, basahin nyo rin yung buong chapter. Halimbawa, binigay sa inyo yung John 8:40, basahin nyo na yung buong John chapter 8. And then, magtanong-tanong kayo sa sarili nyo pag nabasa nyo yun. Huwag kayong manatili na para kayong mga sanggol na kinakailangan lang kamang subuan ng aral, yung subuan ng pagkain. Dapat ganun din sana pagdating sa pananampalataya. Huwag tayong pumayag na hanggang sa tayo tumanda ay parang sinusubuan na lang tayo ng dapat nating kainin. Huwag naman ganun, mga kapatid. Mag-explore po tayo, kumain po tayo ng mga karne, ng matitigas, huwag lang puro gatas, mga kapatid. So, shalom. May God bless us and keep us safe and sound. Salamat, mga kapatid.